si Angelica sa lahat ng mga kilabing. Walang kasing pilya tulad nung nabubuhay pa siya sa lupa. Maaring wala na siyang naaalala sa nakaraan niya bilang isang tao, pero ako, tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Bilang kanyang Anghel de la Guardia, nasaksihan ko maging ang mga pag-iibigan ng kanyang mga magulang, sina Arman at Melissa. Si Jonas ang dapat na makatuluyan mo. Bakit? Dahil sa pera? Kapakanan mo lang ang iniisip namin. Akala ko tulungan mo na akong iiwan eh. Di ba nangako ako sa'yo, kahit anong mangyari, babalikan kita. Sinubukan ko siyang kalimutan pero hindi ko pa. Siya pa rin talaga ang mahal ko. Sir, maraming paraan para mawala sa landas mo ang karibal mo. Sabihin mo lang, kung bahala. Melissa! Melissa! Tulong! Tulong! Melissa! Melissa! Sir, hanggang dito na lang po kayo. Hindi ko pwedeng iwan ang asawa ko. I'm sorry, sir, pero off limits na po kayo eh. Maghintay na lang po kayo dyan. Melissa! Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan maging ako. Hindi ko po makakaya pag mawala sila. Kung totoo may guardian angel kayo, may sabi naman sa kanila, huwag na pababayaan yung maging ako. Araw-araw niyo na. Minsan. Kamusta si Melissa? Wala pang balita eh. Hindi ko alam. Mr. Santos? We are trying to keep her condition stable, pero kulang ang facilities ng ospital dito. Mas maganda, ilipat niyo siya sa Maynila sa lalong madaling panahon. Maynila, Dok? We can arrange it for you, pero malaking halaga ang kakailanganin mo. I don't want to pressure you, Mr. Santos, pero kailangan ilipat sila agad. Buhay ng mag-ina mo ang nakataya dito. Minsan, tinawagan ko na rin nga pala yung mga magulang ni Melissa. Papunta na rin siguro ngayon yun. Ano ba talaga nangyari? Pero hindi ko rin alam eh. Bigla na lang may lumabas sa sasakyan eh. Hindi ko nga nakuha yung plate number eh. Hindi talaga hitinulan sa lugar na yun eh. Kung sino mang gumawa niya, napakawalang yan. Nangako kay Melissa, hindi ko siya pababayaan eh. Kasalanan ko to eh. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Arman. Makikita mo magiging okay rin ang lahat. Tiwala ka lang sa Diyos. Napakatanga mo! Hindi ka nag-iingat! Ang sabi ko sa'yo, sagasaan mo si Arman, hindi si Melissa! Sorry, sir.
Hindi naman ako sinasadya eh. Tanga! Sir, humarang kasi yung babae, sir. Huwag ko. Umalis ka! Inutil! Alis! Hindi kita pababayaan. Ikaw at ang mami mo. Hayop ka! Asan, ano ba? Huwag ka mag-iskandalo dito. Ang hayop na to, may kasalanan kung bakit naghihirap ang anak ko. Aksidente ho lahat, Harrison. Ang sabihin mo, malas ka. Sige nga, sabihin mo. Paano mo ipapagamot ang anak ko, ha? Ang baby niya. Saan ka kukuha ng pera, ha? Gagawa po ako ng paraan. Ako bahala. Ano ginagawa mo rito? Hindi mo alam? Tinawagan ako ng nanay ni Melissa. Sabay kami pumunta rito. Kausap ko na doktor ni Melissa. Naasikaso ko na lahat para makapunta sila sa Maynila. At sino ka para gawin yun? Wala kang karapatan. Arman, wala kang pera. Huwag ka magmatigas. Ako gagawa ng paraan. Ako magdadala sa kanila sa Maynila. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Saan na umalis ka eh? Kahit mahirap ang daan, pagmamahal ang iyong liwanag. Sa bawat pag-awit may pag-ibig na taglay. Pagmamahalan, pag-ibig na pagmamahalan, bawat isa'y taglay. Kahit mahirap ang daan, pagmamahal ang iyong liwanag. Sa bawat pag-awit ng kerubim, may Mr. Santos, Ano nangyari? nire-revive na po ang asawa niya as of now. Sana po makasurvive siya. Dok! Dok, ano nangyari? Mahinang-mahina na siya, Armand. Kailangan siya mailipat ang Maynila para maggamot na maayos. Baka sa susunod, hindi na siya mailigtas sa mga doktor. Akala ko ba gagawa ka ng paraan? Anong oras pwedeng mamatayan ako? So, ginawa ko naman po lahat eh. Mas kulang mo! Kulang pa naman! Tingnan mo siya! Unti-unti na namamatay si Melissa! Kailangan siya padala sa Maynila! Pumilas ka, Arman! Iligtas mo ako! Sino ba yung bisita ko? Siya po, sir. Iyon mo kami. Kapal na mukha mong palayasin ako sa ospital. Ngayon ikaw ang pupunta sa akin. Nilapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan. Pero walang magpautang sa'yo. Natural. Sino ba kaibigan ng mahirap kundi mahirap din? Ngayon pupunta ka sa akin. Babayaran din naman kita, Jonas eh. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Kahit may interes. Malipat ko lang dito sa Maynila yung mag-ina ko. Handa naman akong tumulong, Arman eh.
Dadaling ko dito mag-inom mo sa Maynila. Ibibigay ko sa kanilang pinakamagaling na doktor. Pero sa isang kondisyon. Huwag ka na magpapakita sa kanila. Ako na mag-aalaga sa mag-ina mo. Ano? Napakahayop mo talaga. Hindi ako papayag. Mag-isip kang mabuti. Sa'yo nakasalalay ang buhay ng mag-ina mo, Arman. Itanong mo sa sarili mo, gaano mo ba sila kamahal? Dapat nasa loob ka pa nandiyan ng mami mo. Kung saan ka ligtas. Gusto ko makita kang lumaki. Sigurado ako, lalaki kang maganda. Parang isang anghel. Isang kerubin. Gusto kong maranasan mo tumawa, umiyak, magmahal, mabigo. Gusto ko maranasan mo lahat. Dahil masarap ang mabuhay, anak. Kahit maraming pagsupok, masarap mabuhay. Anak ko, huwag kang bibitiw. Pangako mo sa akin, anak. Lumaban ka, anak. Melissa. Gagawin ko to hindi dahil sa hindi kita mahal. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Pero wala na akong ibang maisip. Kailangan magsakripisyo ako para maligtas ko yung anak ko. Lisa, sana balang araw maintindihan mo kung bakit ginagawa ko. Patawarin mo ako.
Anong ginagawa mo rito, Arman? Nasaan yung mag-ina ko? Saan sila dinalhin, Jonas? Nakipagsundo ka kay Jonas, Arman. Sundin mo na lang yon. Pero kailangan ako ng pamilya ko. Hindi pa ligtas ang kalagayan nila, Arman. Gusto mo bang bawiin ni Jonas ang tulong niya? Gusto mo bang mailagay ulit sa panganib ang buhay nila? Hinding-hindi mo na sila makikita pa, Arman. Kaya tanggapin mo na yon hanggang maaga pa. Melissa, na-aksidente ka. Ilang araw kang wala ng malay. Nandito ka sa isang ospital sa Maynila. Si Arman. Ay, si Arman. Asan si Arman? Wala na siya. Iniwan ka niya. Tinalikuran ka niya pagkatapos ng nangyari sa'yo. Totoo yan. Hindi niya magagawa sa akin yan. Totoo yun, Melissa. Si Jonas ang tumulong sa'yo. Basta ka nalang inabando na ni Arman. Nagsisinungaling ka. Hindi magagawa ni Arman sa akin yon. Hindi niya magagawa sa akin. Melissa. Asan ang anak ko? Tay, nasan ang anak ko? Asan ang baby ko? Asan ang anak ko? Ba't hindi niyo sabihin sa akin? Wala na anak mo, Melissa. Namatay siya nung hinras sa Maynila. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi yan sinasabi mo. Kawawa naman tong batang to. Hindi na niya makikilala ang nanay niya. Anong mangyayari sa kanya dito paglabas niya sa ospital? Malamang patapon ni Sir sa bayan ko. Alam mo, matagal ko nang gusto magkaroon ng anak. Kaya lang baog ako kaya hindi kami magkaanak ng mister ko. Pwede kayang kami na lang umampun sa kanya? Pinapangako ko, mamahalin ko ang batang to. Dado, siguro nga ito na ang sagot ng Diyos sa mga dasal ko. Hulog siya ng langit. Parang isang anghel. Angelica. Yan ang ipapangalan ko sa kanya. Patawarin mo ko, anak. Di man lang kita nasilayan. Di man lang kita nahawakan. Ikaw lang naipadama sa'yo yung pagmamahal ko. Sigurado ako, kahit nasaan man siya ngayon, masaya siya. Nay, diba sabi naman ng matatanda, kapag namatay daw ang baby, nagiging kerubin sa langit. Siguro, ang ganda-ganda kerubin ng anak ko.
magkita rin tayo ulit. Gusto kong puntahan si Arman. Anak, wag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Kinalimutan ka na niya. Hindi ho totoo yan. Hindi ho ako naniniwala. Melissa. Melissa. Dado. Huwag kayong maglala, sir. Patuloy kong binabantayan bawat galaw ni Arman. Gaya ng bilin niyo sa akin. Nasa loob na ako, sir. Mula na mawalay sa mag-ina, walang ginawa itong gagong to kundi maglasing. Anong gusto niyong gawin ka dito? Ligpit ka na ba, sir? Arman? Sino ka? Ako nga dapat magtanong sa'yo yan eh. Sino ka ba? Tsaka ba't mo kami ginugulo ng asawa ko? Asawa mo si Arman? Oo, asawa ko siya. Kinasal kami kahapon. Tingnan mo nga mo kung to, lasing na lasing pa rin. Teka nga, sino ka ba? Tsaka, bakit pasok ka ng pasok sa bahay namin? Nakiusap ako kay Jonas na sundan ka kaagad dito. Hindi maganda ang kutob ko kanina eh. Bakit anong nangyari? Kaya pala, hindi niya ako tinadalaw. Kaya pala bigla na lang siyang nawala. Meron na siyang iba. Kasal na sila, Nay. Ang sakit eh. Halos bigay ko na yung buhay ko sa kanya. Tapos ito lang ang gagawin niya sa akin. Ang sakit eh. Pwede ba? Bilis-bilisan mo yung galaw mo. Baka magising pa ng gagong to. Eh, paano magigising nga? Di ba nilagyan mo ng pampatulog yung iniinom niya? Tsaka, sino ba tong lalakan tong Dado? Tsaka yung babae yun, sino yun? Huwag ka ng maraming tanong. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong balikan kita. Maliwanag? Ay, itong bayad. Bakit tayo nandito kina Jonas? Si Jonas mismo ang nag-imbita sa atin dito, anak. Gusto kanyang tulungang makalimutan ang ginawang panluloko sa'yo ng Arman na yun. Oo nga, anak. Dumito muna tayo. Wala namang makikita masama. Kamagalala, Melissa. Wala naman kayo kailangan pakisamahan dito eh. Umalis na ang magulang ko. Feel at home. Ituring niyo itong sarili niyong bahay. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ginagawa to sa akin, sa pamilya ko? Dahil mahal kita, Melissa. Ikaw lang ang minahal ko. Alam mo yun. Kahit nagkaanak na ako sa iba. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang importante, magkasama tayo ngayon. Hindi ko pa kaya magmahal eh. Masyadong masakit yung nangyari sa amin ni Arman. Hindi ko pa kaya magmahal. Hindi ako nagmamadali, Melissa. Pwede ako maghintay.
Hindi mo ako naiintindihan eh. Kahit anong gawin ko, kahit saan ako tumingin, si Arman lang ang lagi kong naaalala. Kung gano'n, umalis tayo dito. Bakasyon tayo. Pumunta tayo ng ibang bansa. Kung saan wala kayong pinaghahati ang alaala ni Arman. Oo. Para makalimutan mo kaagad ang lalaking yun. Talaga bang sasayangin mo na lang yung buhay mo sa paglalaseng, ha? Bakit kasi hindi ka magtrabaho, pinsan? Magpulis ka, katulad ko. Oo nga, sayang naman ang prelo mo. Alam mo, yung pagpupulis, parang pag-aabogasya rin yan. Sinosolve mo yung mga kaso. Makakatulong ka rin sa mga tao. Pwede ba iwan niyo muna ako sandali? Ano ba talaga nangyari kay Melissa? Di ba linipat mo na siya sa Maynila? Hindi ko na sila makikita pa muli. Ano ka mo, pinsan? Ano bang ibig mo sabihin? Gipit ako noon. Wala ako ibang malapitan kundi yung dating nobyo ni Melissa. Pumayag siyang pagamot yung mag-ina ko. Kapalit nun, hindi ko na sila makikita pang muli. Anak ng wedding, at pumayag ka naman? Wala na ibang paraan eh. Anong wala? Akala ko ba nag-aaral ng loto? Arman, kahit balibalig ta rin pa ang mundo, ikaw pa rin ang may karapatan sa mag-ina mo. Huwag mo basta isukong pagiging ama mo sa anak mo. Paglaban mo. Pati pagmamahal mo kay Melissa. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Para kahit wala ako, nagbabantay sa'yo. Lagi ko tong dala-dala kahit saan. Kaya na minsan hindi ka nawala sa alaala ko. Di ba ako ang guardian angel mo? Hindi pa tayo magkakaiwalay tayo. Iwan mo lang ako. Iwan mo lang ako. Boss, pagbilisan nga, oh. Sir, halos lumilipad na ako tayo, sir, eh. Oras na, anak. Halika na. Baka mahuli pa tayo sa airport. Ano nangyari? Ha? Sir, mukhang nakasira ako ng makina, sir. Ha? Malapit na ba yun? Opo, sir. Diyan lang po sa may kanto, sir. Pwede nyo lakarin, sir. Salamat. Sir, pasensya na po, sir, ha? Okay lang. Excited na ako. Ngayon lang tayo makakasakay sa aeroplano. Anang, si Dado na magsasabi sa inyo kung saan pupunta kapag may mga kailangan kayo, ha? Ano yan? Melissa? Tayo na, baka mahuli tayo. Tapos parang may pumipigil sa akin na umalis. Melissa! 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 Melissa, nandito na ako! Melissa! Si Melissa. Wala sila dito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Labas mo si Melissa! Teka! Nasa Amerika na sila. Doon na sila titira ni Sir Jonas. Hindi ako naniniwala sa'yo. Melissa! Bahala kung ayaw maniwala. Kahit araw-araw ko bumalik dito, wala kang Melisang daratnan. Yung anak namin. Yung anak namin, nasan? Ang anak nyo? Patay na yung anak nyo ni Melissa. Ni hindi nga nagtagal sa ospital ng 1 linggo, eh.
Sige na, umalis ka na. Gamitin mo to't magpakalayo-layo kayo. Wala akong pakialam kung saan mo dadalhin yung batang yan. Basta ayoko na siyang makita. Ano nangyari? Ikaw na bahal sa asawa ko. At magiging anak namin. Simula ngayon, ako na ang nanay mo. At ang pangalan mo... Angelica! Mami, inaway ako, Mami. Charity, sino ba itong umiiyak? May inaway ka na naman, ano? Wala po, Daddy. Di ba dati mo po itong amo? Diyos ko, nandito na ang totoong ina ni Angelica. 6 na taon tayong nawala, pero ang gulo pa rin sa Pilipinas. Oh! Ay!